Magandang araw po sa lahat. At kakaiba po ang ating talakayan ngayon. Inaalay ko po ito sa lahat ng mga nanay. Okay, dahil ngayon po ay Mother's Day. Mga nanay sa buong mundo, sa lahat ng maaabot ng aking tinig na ito, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Dahil Mother's Day, tatalakay po ako sa maiksing sandali patungkol sa mga nanay. Ngayon, kung naghahanap tayo ng talata patungkol sa mga nanay, i-take note nyo na lang po at inyong basahin. Maganda po yung sinasabi ng Proverbs 31:25-31. Okay, ulitin natin. Proverbs 31:25-31. Diyan po, pwede nyo pamagatan yan, characteristic of a godly woman. Pero masyado pong mahaba, kaya i-check nyo na lang po, tapos may ilang puntos lang ako ididiin doon. Pero bago po yan, dahil Mother's Day, bibigyan ko ng acronym yung katagang inay. Okay? Marami tayong pangalan eh. Nanay, mami, mama. Bibigyan ko po ng acronym yung katagang inay. I-N-A-Y. Para sa mga nanay, okay? Unang-una, letter I muna sa inay. Pag sinabing letter I sa inay ay ilaw ng tahanan. Hindi naman po lingid sa atin. Actually, tandem po yan eh. Si tatay ay haligi ng tahanan. Si nanay ay ilaw ng tahanan. At minsan nagbibiro sila. Ang tagapundi raw ng ilaw ay yung haligi ng tahanan. Okay? Kaya laging may reserbang ilaw. Pero minsan nabibiro lang po yun ng iba. Pero mahalaga ang role ng haligi ng tahanan, mahalaga rin ang role ng ilaw ng tahanan. Naku, pag sinabi pong ilaw ng tahanan, iyon ay dapat nasa liwanag ka, dahil maliwanag may direksyon, at talagang hindi po biro ang maging ilaw ng tahanan sa mga nanay. So I stands for ilaw ng tahanan. Letter N ng inay ay nag-aaruga sa buong pamilya. Talagang si nanay ang nag-aasikaso. Gigising ng maaga yan, napupuyat din yan, check ang mga anak, magtuturo sa mga anak kahit papano, pagka may mga assignments sa school. Marami nag-aaruga sa buong pamilya. Yan yung mag-check sa'yo. Kung nilalagnat ka, lalagyan ka ng bimpo sa ulo, napupuyat yan. So, yung N ay nag-aaruga sa buong pamilya. Yung A ng inay ay abala sa gawaing bahay. Abala sa mga gawaing bahay, ang dami, mula luto, plancha, laba, magsasampayan, magliligpit ng hinigan, tapos sisilong ang mga damit, maglilinis ng bahay, mamamalengke, maglalampaso, name it. Naku mga nanay, saludo po ako sa inyo talagang mula noon up to present. Hanggang sa nagkaedad na ang mga nanay, punong-puno ng trabaho. Kaya yung letter A ay ilaw ng tahanan, N, nag-aaruga sa buong pamilya. A, abala sa mga gawaing bahay. Totoo po iyan. At yung Y, ito po ang catch nito. Yung Y, yan ang nanay ko. Okay? Yan ang nanay ko. Siya'y ilaw ng tahanan, siya'y nag-aaruga sa aming lahat, siya'y laging abala sa mga gawaing bahay. Yan ang nanay ko. Ngayon, ano ang dapat nating maging response kung kayo'y nakikinig? Maaring asawa ka na lalaki o ikaw ay mga anak. Alam nyo, meron nga tinatawag na Mother's Day, tulad ngayon, Mother's Day, pero ito hindi po natin papahalagahan ng nanay tuwing Mother's Day lang. Let me remind you, ito pong susunod na talakayan nito ng ating nanay. Ano ba yung dapat nating gawin? Yan yung nanay given na yan What saludo tayo dyan. Well, unang-una, sa ating mga anak o mga nakikinig sa akin, bawat pamilya, ginagalang nyo ba yung nanay nyo? May respeto ba kayo? Sabi ko nga, ulitin ko, hindi po kay Mother's Day lang, doon lang.
Hindi, para magiging kaplastikan lang yun. Pero lalo namang nakakalungkot, Mother's Day na, hindi pa nyo ma-appreciate ang nanay nyo. Ginagalang mo ba nanay mo? May respeto ka ba? Mahal mo ba yung nanay mo? Pinapakita mo sa gawa yung pagmamahal mo. O what else? Tinutulungan mo ba? Hirap na nanay mo. Kung malaki ka na, anak ka, may kakayanan ka ng tumulong. Tumulong naman kayo, maawa kayo sa ating mga nanay. Ano pa? Tinitreat nyo ba yung nanay nyo o inaabutan man lang ng blessing o niririgaluhan? Alam nyo doon sa sinabi kong Proverbs 31, napaka-importante nung nakalagay doon sa verse 31, sabi, bigyan ninyo siya ng bunga ng kanyang mga kamay. Proverbs 31:31, bigyan ninyo siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa pintuang bayan. Ay talagang dapat purihin mo ang nanay mo kung nakita mo talagang ang sipag niya, nagpagalyan para ikaw ay mapalaki, magkaroon ng magandang kinabukasan. Sabi, bigyan ninyo siya ng bunga ng kanyang mga kamay. So sa totoo lang, ang nanay po, itinitreat yan, binibless yan, niririgaluhan. At kung kayo'y mga anak na kumikita na ng salapi, abutan nyo, hindi na dapat yan ipinagmamakaawa pa. Ako na yan, matik na yan. Tignan nyo yung Proverbs 31:31. Tapos may time din na, hayaan nyo nagre-rest din ng nanay nyo. Kaya ngayon, Mother's Day, dapat mga nanay, wala muna kayong trabaho ngayon. Mga tatay muna magtrabaho, mga anak muna. Makeup kayo, punta kayo sa parlor ngayon. Konting cutex, pedicure, manicure, konting pagupit, relax muna. So, meron ding rest and relaxation ng nanay kasi mapapaaga buhay natin yan kung sobra na kayo sa sipag. So, yun ang dapat ginagawa eh. O mga anak, sinusunod nyo ba yung nanay ninyo? Pag sunod, pinapanalangin nyo ba yung nanay ninyo? Nabigyan pa ng mahabang buhay, kalusugan, huwag magkakasakit. And last word, na-appreciate nyo ba ang nanay nyo? Tandaan nyo kahit si nanay minsan mainit ang ulo, kahit si nanay napapalo kayo, nakukurot kayo, nadidisiplina kayo, one thing is sure, nanay at nanay pa din yan. At hindi lang yun, wala namang nanay na may gustong mapahamak ang kanyang anak. So nandun yung i-appreciate nyo siya, ipanalangin, sundin, pasakop kayo. Yan, sa mga nanay. So muli, mga nanay, kulang po ang aking pananalita para i-recognize kayo. Kaya kung kayo ay miyembro sa amin, sa aming simbahan, naku, ang nanay sa aming simbahan, taon-taon nire-regaluhan yan. Hindi lamang sinasabi yung pagmamahal sa salita, bagkus may gawa. So, let me finalize this. Ito, may hinanda akong kwan. Special nga tayo ngayon eh. Mga nanay, humawak ako ng konting bulaklak, simbolo lang ng aking pagmamahal sa inyo. Meron pa nga tayo sa church na kwan, meron tayo sa church na pastoral care ng mga nanay. Mga nanay, na-appreciate ko kayo. Itong hawak kong bulaklak, dahil hindi ko kayo mabibigyan lahat sa buong mundo, itong hawak kong bulaklak, pinaparating ko sa inyo sa Facebook. I love you with the love of the Lord. Ito po, magko-conclude ako sa quotation sa aking lesson. Okay, pakinggan nito mga nanay. Mother is the only person who carries you 9 months in her belly, 3 years in her arms, and forever in her heart. Nanay lang po ang makagagawa nun. Hindi naman nanganganak si tatay. Okay? Mother is the only person who carries you 9 months in her belly, 3 years in her arms, and forever in her heart. So sa lahat ng mga nanay, happy Mother's Day to all of you. God bless you. Ito po ang konting bulaklak para sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.